Wee! What's up? Go fam! Alright, so dito na tayo ngayon. Ito na yung ating Mecus 2,4-D plus herbicide plus yung ating insecticide na or pesticide na Vertaco. Okay? So, pinag-mix natin. And first, pag-usapan natin yung 2,4-D kasi yung sinasabi, pag 2,4-D, mamamatay ang mais. Okay, meron pa ako nakita dun sa comment section, nakikipagpustahan. So, go fam, ito na, 2,4-D, hindi namatay. Hindi naglukot-lukot. Oh. Wala, ang ganda nung dahon, okay. But, sinasabi ko nga, ang nilagay natin dito is 5 to 10 ml. Maximum, 10 ml ng 2,4-D yung ginamit natin. Check nyo, review nyo yung ating vlog. Amine yung ating ginamit doon. Okay. So next, herbicide. Yun, herbicide. Sa baba. Nice, 'di ba? And yung uod, eto. Dito na tayo magkakwentuhan ng konti. Okay. So first, effective ba kung paghalo-haloin? So nakita naman natin, yes, umepekto siya. 'Di ba? Yung damo namatay. Check natin yung uod kasi umikot na ako dito kanina, may namatay. Okay. Efficient ba? Yun, doon tayo magkakatalo. Okay. Kasi nga, yung target natin is both. Nasa baba, damo, at saka insekto nasa taas. So, ang napansin ko ngayon is kapag patay yung damo, kasi nga, mas mababa siguro yung way ng pag-spray, usually is buhay pa yung mga uod. Okay? Buhay yung uod. Tapos kapag patay naman dun sa area na tingnan natin. Dun sa area naman na buhay. Hindi naman buhay, yung alam mo yun, medyo greenish yung damo. Ang napansin ko naman is yung uod is nandun pa rin. Okay, so parang ang nagkakatalo based sa aking observation is yung way ng application. Okay, yung application, yung way ng pag-a-apply nung gamot. Okay, parang ito, tignan nyo. Natin. Ayan o, naka-recover na to. Ayan o, wala na. 'Di ba? Pero berde pa. Ayan, umulan na. Okay? So, would I recommend it, yung Mecus? Siguro, provided dun sa dalawang requirement. Yung unang requirement is kapag yung mais mo is mababa pa, para yung application mo, natatamaan mo talaga yung damo at saka yung uod. Pero pag matatangkad na, hindi ko marirecommend. Tapos yung pangalawa, is syempre kung wala ka ng budget. Okay, pwede mong gawin yon. Okay, so hindi siya yung typical na practice. Okay, alam ko madaming magdi-disagree sa akin. Pero based sa experiment natin ngayon, is yun yung aking masasabi. Okay, so parang ito, try natin. Ano na, umaambon na, hindi na maintindihan. I think 3rd week na ngayon na umuulan dito sa amin. Okay, so parang yan, nakita nyo yung sa baba, patay yan. Pero yung uod is nandun pa rin. Okay. Tama. Kasi nga, yung application mababa. Yan natin. Dito ako ngayon, patay yung, ayan naninilaw na. Pero yung uod, ayan ayan. Kita nyo ba? Hindi pa naka-recover. Yung bagong lumalabas, may butas pa din. Pero patay yung damo. Okay. So, siguro kung ma-supervise nyo ng mabuti yung pag-a-apply, pwede rin. Pero talagang mabagal, hindi pwede yung wasiwas lang ng wasiwas. Dadaanan talaga nila yung mga damo, tapos pag may nakita silang peste, kailangan nilang sprayan mismo
doon sa nilalabasan ng bagong dahon ng ating pananim. Okay? So yan na yung ating mekos-mekos. Pinaghalo-halo yung tatlo. Okay siya, effective. Pero kung efficient ba, questionable. Kasi nasa paraan ng pag-i-spray. Kasi nga mataas yon, mataas, tapos nasa baba. Dalawa kasi yung target mo. Yung uod nasa taas, nasa baba yung damo. So kung gusto mo talagang tamang pamamaraan at meron ka namang budget, I would suggest isa-isahin mo na lang para at least yung objective mo talaga makuha mo, 'di ba? Mapatay mo yung damo, mapatay mo din. Kasi otherwise, dodoble-doble ka ng gastos. So, yun ang ating conclusion sa ating mekos-mekos. Gagawin ko ba 'yon? Definitely, lalo na kung naghahabol na ng panahon, kulang ng tao, gagawin ko 'yan. Kasi minsan, no choice na tayo eh. Kaya kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay na hindi traditional. 'Di ba? So ikaw, ano masasabi mo? Go fam.